May kaso sa ICC, nako ay eto pa. Dating Senator De Lima planong isama si Senator Bato de la Rosa sa mga kakasuhan. Siyempre, ang primary individual na kakasuhan ni Senator De Lima ay si Digong. Pero yun nga, matapos magsalita si Kerwin Espinosa, si Garma, yun, kahit naman hindi nagsalita yung dalawang yan, diba? Siguro, itong pagsalita lang talaga ng dalawang resource person or witness na yan ay lalo nagpatibay doon sa iniisip natin na involvement nga na ng si Bato de la Rosa sa EJK. Lalo lang na nagpatibay. Pero una sa lahat, matibay na ang mga ebidensya na may kinalaman nga dapat panagutan na ng si Bato de la Rosa ang kanyang mga kasalanan sa taong bayan. Ito po ay kasalanan hindi lang doon sa pamilya ng mga biktima. Kasalanan po ito sa sambayan ng Pilipino. Kasalanan po ito ni Bato sa mga kababayan natin at dapat harapin niya yan. Harapin niya or may pananagutan siya sa kanyang mga ginawa. Napabilang na si Senator Bato de la Rosa sa mga tinitignang sampahan ng kaso ng kampo ni dating Senator Leila De Lima. Sabi nga ng mga netizens, tama, todo tanggi pa itong si Bato de la Rosa. Wala na pong magagawa yung pagtanggi nyo. Dahil nung panahon, noong nasa kanila pa ang kapangyarihan, unti-unti nang lumalabas ang baho nyo. Ngayon, at marami na ang nakakaamoy, kaya malabo na kayong manalo pang muli sa darating na eleksyon. So yung todo tanggi na itong si Bato, wala na talagang magagawa. Siguro gusto lang niyang i-save ang kanyang sarili. Pero you see, ang sitwasyon ay magiging ganito. Kanya-kanya kayo na palusot, kanya-kanya kayo na salba sa mga sarili nyo, at siguradong mahihirapan kayo dyan. Ang presidente, dapat ang nagpapatupad ng batas, hindi number 1 na kriminal. Ang tinutukoy niya dito ay si Digong. Hindi feeling hari o Panginoon. Mahirap talaga ang ibang taga-Davao. Daming Diyos-Diyosan, katulad ni Kibuloy. Ngayon, sinong magpulis sa inyo na wala na kayo sa pwesto? BBM, if you're smart, please destroy your opponent. Because they will be after your head after 6 years. At tutulungan nga daw ng China itong mga ito para ipatumba si PBBM. Matagal ng balita ito, yung planong pagpatay, yung mga banta kay PBBM. Kaya totoo na ang dapat protektahan dito ay ang nahalal na Pangulo. Good luck.